So yan mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, dito na naman ulit po tayo sa isa na naman update po sa kaso ni Rolando Valdez. So ito, may mga video tayong kukunan ng opinion dito. Itong isang video ay police ay nagsalita na. At ito, post ng isang netizen, sa pagkawala ni Rolando, viral. At ito ang pinakamatindi, manager ni Rolando Valdez nagbabanta. At 2 pulis sinibak na sa pwesto dahil sa ginawa kay Lolo Sir. So bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito muna yung unang nating panoorin, itong isang video na ito yung simulan na agad natin para hindi na tayo nag-aantay ng matagal. So play na natin yan. Niimbestigahan po ng Quezon City Police ang pagkamatay ng aktor na si Rolando Valdez. Ngayon, tatalakayin natin ang isang malupit na misteryo sa likod ng pagpanaw ng veteranong aktor na si Rolando Valdez. Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa Ang tagal sa channel. Okay. Pumanaw na si Rolando Valdez sa edad na 76 at agad naman ito nag-viral ang balita sa social media. Pero bakit nga ba misteryoso ang pagpanaw ng aktor? Ayon sa Quezon City Police, kinumpirma nila ang pagpanaw ni Rolando Valdez. Pero agad nagdulot ito ng haka-haka sa netizens dahil sa posibilidad ng hindi natural na dahilan. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang haka-haka at may ilan na nagtuturing na may kinalaman ang mga awtoridad sa kanyang pagpanaw. Ibinahagi ng ilang netizens ang kanilang mga komento sa social media na may posibilidad daw na kailangan ng investigasyon ang kanyang pagpanaw. Ayon sa aming source, dinala si Rolando sa Saint ano? Yan na naman yung ads eh. Minsan nabubuisit ako mag-reaction sa mga to eh. Puro ads na lang eh, no? Okay, yan na. Kung saan nandoon ang kanyang pamilya sa kanyang huling sandali. Sa Instagram post ni Jano Gibbs, inanunsyo niya ang pagpanaw ng kanyang ama na si Rolando Valdez. Hiniling ni Jano ang privacy habang nagluluksa ang kanyang pamilya. Pero habang misteryoso ang pagpanaw, may lumabas na balita na ang dahilan daw ay ang pagkitol ng kanyang sariling buhay dahil sa depresyon. Bagamat may mga nagsasabing nag-suicide si Valdez, may iba naman na hindi naniniwala dito. Ano kaya ang totoo? Ayon sa ulat, natagpuan si Rolando Valdez sa kanyang kwarto pasado ng 3:00 ng hapon, may tama ng bala at isang baril ang nakita. Isinagawa ang masusing Hindi natin tuloy kasi parang inulit niya lang yung mga napanood natin, no? Dito tayo sa isang video na mas okay itong post ng netizen sa pagkawala ni Rolando, viral. Sino naman kaya to? Post ng netizen sa baka may panibagong manghuhula na naman. Oo, damadami ata yung mga manghuhula ngayon, no? Yung mga nakakabasa ng mga vision. So play natin. Post ng netizen sa pagkawala ni Rolando. Viral. Ano yun? Tila may sariling eksplanasyon ng netizen na ito tungkol sa napansin niya sa pagkawala ng veteranong aktor. Ito'y nang matapos niyang panoorin ng pribadong video kung saan gagamitin sanang ebidensya ng QCPD at ng kinauukulan. Hindi na napigilan pang kumalat ang video na dapat hindi na sana kumalat sa social media. Dahil ito'y pagrespeto sa pamilya maging sa yumaong aktor. Naghihimutok na sa galit ang talent manager ni Rolando Valdez matapos kumalat ang sensitibong video sa investigasyon. Ito ay ang raw video ng investigasyon sa mismong oras na iniresponde ng mga otoridad si Rolando na duguan sa kanyang kwarto.
Parte ito ng investigasyon na dapat pulisya lang ang makakapanood. Ngunit sa hindi nga inaasahan ay nag-leak ang video online dahilan ng sobrang galit ni Jamela, talent manager ng aktor. Nagmumura ito sa galit at sinabing makikipagtuos daw siya pagkatapos ng pagluluksa. Dahil sa daming nakanood sa sensitibong video, samot-saring opinyon ang lumabas mula sa mga nakapanood. Isa na nga dito si Jassy Dagasda sa nag-viral ang post patungkol sa video. Napanood ko yung video na naghihingalo na si Sir Ronaldo Valdez. Weird lang kasi yung position ng upo, tas hawak pa rin niya yung baril. Is it possible ba na hawak pa rin niya ang baril after ng shot? Eh may kasamang pressure din yun. Yan nga yung katanungan na lagi namin tinatanong. Kahit sinong mga vlogger, itinanong din yan sa kanilang mga vlog na yung upo ni Sir Ronaldo Valdez daw na diretso. Dapat man lang sana kahit nakahilay man lang na ganun. Diba? Parang, hindi ko naman sa inano na kailangan pang gumanon, no? Pero sa edad niya, tapos yung baril na 45, parang ang labo talaga ho eh. No? Tapos hawak-hawak niya pa, yung baril nakaganon pa sa binti niya, di ba? So parang ang weird lang talaga na kung malikot yung imahinasyon nyo, kagaya namin, eh talaga mapapaisip ka ho na paano nangyari yun? Yung upo niya straight, yung, alam mo yung parang, hindi naman sa pag-ano, pero alam mo yung tipong parang inupo lang siya doon, pinahawak ng baril, ipinahawak sa kanya, tapos inupo siya doon. Yun ang nakikita namin. No, sa totoo lang po talaga. Yun ang nakikita namin sa kasong ito ni Ronaldo Valdez, ni Lolo Sir. Kaya marami talagang nagtataka. Maraming tawag dito. Maraming maraming napaisip na bakit ganun, 'di ba? Sa ibiri mo sa 76 years old. Paano niya kontrolin yung impact ng 45 sa edad niyang yung kahit ako na bata pa ako, pag nagpaputok ako ng ganyan, talagang gaganyan at gaganyan pa rin yung kamay ko dahil sa lakas ng impact nun. Yung pa kaya malapitan at hindi mo kung ganito ang kamay mo, ganyan, makokontrol mo yung impact kasi nakadiretso. Pero kung nakaganyan, ang hirap kontrolin nyo. Tignan nyo yung ano natin, yung muscle. Hirap na, nakaganyan lang yung baril natin, yung kamay natin. Hirap na. Paano pa kaya yung di ba? Pag pinutok mo. Di ba? Talagang titilapon niya. Pero, bakit ganun? Kaya sana maimbestigahan talaga ng gusto to. Kasi parang may foul play na naganap. Kaya sana mabigyan ng hustisya si Ronaldo Valdez. So tuloy natin. Ang kamay sa harap ng katawan, din yung upo masyadong maayos. Paharap din yung bagsak ng ulo. Not an expert, curious lang. Possible ba yun? Anya, laking pagtataka umano niya kung bakit gano'n ang itsura ng aktor kung self-harm ang nangyari. Marami naman ang sumang-ayon sa naturang post. Di ko po napanood yung video, pero base sa mga nababasa ko, parang may mali nga. Unang-una, kapag nagbaril ka, tendency mabibitawan talaga ang baril. Totoo. Lalo na nakaupo siya. Yun din po nasa isip ko, ma'am eh. Napanood ko din po yung video. Yes po, kahina-hinala talaga. May point ka sa part na after niya magbaril, parang 30% na lang yung chance na hawak niya pa rin yung gun. Samantala, sinibak na nga sa pwesto ang station commander at 2 pulis sa rumisponde sa bahay ng yumaong batikang aktor na si Ronaldo. Ito nga ay matapos kumalat ang sensitibong video ng aktor sa loob ng kwarto kung saan nakita siyang duguan. Kuha ang video sa isa sa 2 pulis sa rumisponde bilang bahagi ng case documentation. Pero hindi ito dapat isinasa publiko dahil for internal use lamang ito. Kahapon nga ay inanunsyo na sinibak na sa pwesto ang 2 pulis at damay rin na naalis sa pwesto ang kanilang station commander. Pwede umano sila maharap sa administrative case at criminal case. Nakiusap naman ang pamilya ng yumaong aktor na wag na sanang ipagkalat pa ang naturang video ng kanilang ama. Yun,
post ng Dito medyo nagtataka ho din ako mga ka-Dabarkads kasi kung iisipin nyo mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, bilang isa sa alam niyo tutusin, yung unang vlog ko medyo nagsalita ako doon na sana wag na ipakalat yung mga video na yan. Pero tutusin, kung hindi dahil doon sa video na kumalat na yun, hindi kami magkakaroon ng idea or hindi kami magkakaroon ng katanungan na bakit ganun pa rin yung position ni Sir Ronaldo Valdez. Diba? Parang ang labo talaga bilang sa isang 76 years old ka. So ito mga Dabarkads, dito pa tayo sa isang mga video ito. Manager ni Rolando nagbanta na. Okay, panoorin natin tong video na to, no? Para mas nating maunawaan, pagtagpi-tagpiin po natin yung ating mga napapanood. So play natin. Manager ni Ronaldo Valdez nagbanta. Hindi mapigilang maglabas ng kanyang galit ang manager ng mayapang veteran actor na si Ronaldo Valdez matapos itong gawin sa kanyang alaga at matalik na kaibigan. Matatandaan pumano ang veteran actor noong Linggo, December 17, kung saan natagpuan siyang wala ng malay at duguan ng kanilang family driver. Kasunod nito, kinumpirma ng Quezon City Police District sa media na wala na nga ang veteran actor. Marami ang nagtataka kung bakit hindi ang pamilya ni Ronaldo ang unang nagkumpirma ng malungkot na balita sa publiko. Dahil dito, iba't ibang spekulasyon ang kumalat sa social media hinggil sa tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Hanggang sa maglabas ng pahayag ang anak ni Ronaldo na si Jano Gibbs, kung saan kinumpirma lang niya ang balita at hindi na nagsalita pa hinggil dito. Hiniling pa ni Jano sa publiko na sana igalang ang kanilang privacy sa gitna ng kanilang pagluluksa. Pero sa kasamaang palad, hindi ito ginawa ng ilang katao na bukod pang nagkwento hinggil sa pagpanaw ni Ronaldo. Ang mas masaklap pa, kumalat online ang video ng pagkuha ng mga otoridad sa dugo ang katawan ni Ronaldo. Napakasensitibo at masela na makikita sa video, kung saan makikita ang veteran actor na dugo ang nakaupo sa kanyang upuan at may hawak na baril. Nanggagalaiti naman ang pamilya at mga kaibigan ni Ronaldo matapos kumalat ang nasabing video. Samantala, kasunod nito, nagbanta nga ang manager at matalik na kaibigan ni Ronaldo na si Jamela Santos, na mananagot kung sino man ang nasa likod ng pagpupost at magpapakalat ng sensitibeng video na pagpanaw ng aktor. Nakikipagtulungan na si Jamela para mapanagot ang lumapastangan sa mga alaala at legasiya ng veteran actor. Ayon pa kay Jamela, hintayin lamang umano nila ang matapos sa kanilang pagluluksa dahil hindi siya titigil hanggat hindi napapanagot ang mga taong nagpakalat sa video. Ani na Jamela, "Stop this. Do I have a friend from NBI? Please help." Mga pumastos sa legacy ni Ronaldo Valdez, mga hayop kayo. Ayan na ang ads. Okay? Tutuos tayo pagkatapos ko magluksa. Why people can be so cruel? I can't believe it. Ano, para makascoop kayo? Para mag-trending kayo? How can you be so low? Mga walang respeto. A good and brilliant man like him doesn't deserve this. Babalik sa inyo lahat ng ginawa nyo. It's just a matter of time. Wala nang i-check natin yung pinaka-comment, no? Comment overall. So parang walang masyadong comment to. Walang masyadong comment. Ito lang mga kabiyaya. Hindi na yung issue na to ni Rolando Valdez, hindi na ho napunta sa ano eh. Hindi na napag-uusapan kung may foul play ba. Ang nangyari, parang nag-focus na lang po yung lalong-lalo na po yung manager, nag-focus na lang po yung manager ni Rolando Valdez na matukoy kung sino yung nagpakalat ng video. Pero nakakapagtaka lang na bakit kailangan nilang masyadong pagpokusan yung nagpakalat ng video, or bakit ayaw nilang pagpokusan din yung kung may foul play ba na naganap sa
pagkamatay ni Rolando Valdez. 'Di ba kasi marami talaga mga netizen ng napapaisip kung paano na nagawa ni Rolando Valdez yun at hindi talaga makikitang nagbaril sa sarili dahil una-una doon sa posisyon ng pagkaupo. Ganun pa rin, diretso. Yung baril, hindi man lang nabitawan. At ayun pa nga, kung hindi nga dahil doon sa video, hindi naman po sa nagtithank you tayo no, na kumalat yung video. Pero kung hindi din dahil doon sa video na yun, ang nasa kaisipan ng tao ngayon ay nag-suicide lang talaga si Lolo Sir or si Rolando Valdez, 'di ba? Pero nagtataka lang ako na hindi ba pwedeng pagsabayin yung pag-asikaso doon sa nagpakalat ng video at pagsabayin kung mayroon bang foul play na naganap sa kaso ni Rolando Valdez. Yun lang no, but parang doon na nag-focus ang lahat sa kung sino yung nagpakalat ng video. Ngayon, alam ko madali naman ng sagutin yun kung sino talaga nagpakalat ng video na yun dahil ando naman yung mga kapulisan at matatanong naman nila kung sino-sino yung mga pumunta doon or yung rumisponde doon, di ba? Pero yun nga, balita ko na suspende at dahil bawal naman po talaga yung ginawa nila na bakit ipinost pa nila sa social media yung video na yun. Dapat dun lang ho yun sa pamilya. No? Kasi parang ang sakit nga naman sa kanila na makita yung na mapapanood ng iba pang tao yung nangyaring krimen or pag-suicide ni Sir Rolando Valdez. So yung mga kadabarkads, so hindi ko na masyadong pahabahin tong video na to at i-comment nyo na lang po dyan sa baba ang inyong komento. Totoo ito ba? Kayo na lang ho bahala kasi mahirap na magsalita, baka pati tayo makasuhan din eh. So, kasi may mga nagbabalita din ho ngayon na pati daw yung mga yung mga gumagawa daw ng video mapatungkol daw kay Sir Lolo, kay Ronaldo Valdez ay maaari daw kaso. No, wag ko kayong magpapaniwala doon kasi kung halimbawa kato dito ako nagre-reaction video lang ako doon about sa issue na yan at depende na lang. Baka itong mga nire-reactionan ko, kung halimbawa pa-fake news sila pwedeng kasuhan. Ako hindi kasi nagre-reaction video lang ako eh. No, kasi may mga nagchat sa akin, sabi, Jay, huwag mo masyado reactionan kasi baka daw mga pati ikaw madami. Sabi ko, ba't naman ako madami? Nagre-reaction lang naman ako. So yan mga kabiyaya, maraming salamat sa panonood. Ano may bibigay niyong komento, i-comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.